Yun no, so welcome back mga idol no. So ito na naman another video no. So for today's vlog guys, marami tayong tatalakayin no. So sana marami kayong matutunan o makuhang tips and advices dito sa ating video for today. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan na i-hit yung subscribe button down below. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin no. So ano pang iniintay nyo? Tara! Welcome back mga idol no. So for today's vlog is magbibigay lang tayo ng tips and advices para sa mga baguhan na kagaya natin no. So at habang nagbibigay tayo ng mga advices guys, inom na rin tayo ng ideal pills sa mga birds natin no. So bago ang lahat guys, yung mga bago sa ating channel no, maraming salamat sa pag-subscribe mga idol. So kung hindi nyo pa napapanood guys yung mga linyada ng mga ibon natin, ito siya guys. So ano bang iniintay natin guys no? So tara, start na tayo no. May hawak na akong ibon guys habang nagbibigay tayo ng mga advices at tips sa inyo no? So unang-una sa lahat is introduce ko muna guys kung sino si Ryzen. So yung pinagmulan ko. So super ano lang, short story lang about sa akin guys. Nagsimula akong mag-ibon 9 years old ako guys. 9 years old o pa 10 ako nun. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. So, batang Pasay ako guys. So dati guys wala naman tayong pera para mag-alaga ng mga bigating kalapate no. So actually nakikinood lang tayo sa mga may mga alaga doon sa amin no, doon sa Pasay no. So naalala ko pa yung pangalan nun, si Kuya Raymond. Siya yung may magandang kalapati nun doon sa amin before. So bago ko guys makapunta doon sa kanilang rooftop, kasi 4th floor po yung bahay nila noon. So naalala ko pinagbebenta niya ako ng buko, yung buko juice guys no. So nagbebenta ako, sumasama ako sa kanya, naglalako ako, and then sa hapon saka pa lang ako makakakyat doon sa mga kalapati niya para makapanood ako magpakain, yung ganun. So yun guys no, pangarap ko lang siya dati, nakakakita ako nun kasi bakal na yung kulungan niya nun. Yung mga panahon na yon. So na-inspired ako talaga doon. Lagi yun guys, araw-araw pagka wala akong pasok or pagka uwi ko ng hapon, diretso ako doon. Mga 9 years old, 10 years old pa lang ako no. So yun yung start kung paano tayo nahilig sa pagkakalapate guys. And then of course nahinto yun, yung napunta tayo dito sa US mga 10 years ago. So 10 to 12 years yata akong nagtigil kasi hindi ko naman alam guys na may nag-aalaga pala dito, na pwede pala mag-alaga ng birds dito na mga kalapate. So recently ko lang siya nalaman nung nanonood ako ng mga vlogs ng mga nagkakalapati dito. So yun, nainganyo tayo na mag-alaga din at subukan din no. So and then ang nag-push sa akin na mag-vlog is yung aking may bahay ngayon, yung aking wife no. So soon to be mother ng aming magiging anak, siya yung talagang nagpo-push sa akin na mag-vlog ako no, kasi nga yung hobbies ko talaga para akong bumalik ulit ng pagkabata no. So yun lang guys, yung quick story na kung paano ko nagsimulang mangarap na magkalapate or magkaroon ng mga magagandang linyada. Nung nalaman ko na pwede pala mag-alaga ng mga birds ng kalapate dito is itinayo ko na agad to guys, like 2 days after ko na makapanood ng mga vlog no. At dire-diretso yan guys, which is couple months ago no, yung nag-start tayo. Since yung nag-start tayo mag-vlog,
same yun guys, start natin mag-alaga din, no? So yung nakuha natin agad yung mga unang mga breeders na inacquire natin through sa mga Pilipino na nagkakalapati dito sa USA, sa iba't ibang lugar dito, is gumawa agad tayo ng stock loft dun sa labas. And then ito na nga yung breeders cage natin. So yun guys, yung advice ko lang para dun sa mga gustong mag-start ng pagpasok sa pagkakalapate, or better yet pagkakarera guys, make sure na alam nyo yung pinapasok nyo guys, kasi hindi biro yung gastos ng pagkakalapate guys. Napakagastos niya talaga guys. Kahit sino kausapin nyo guys, is talagang napakagastos ang mag-ibon guys. So yun yung mga isa sa mga advice ko para sa inyo guys, na mag-alaga lang kayo guys nung kaya nyo lang. Kailangan talaga guys, may proper time pa rin kayo para sa kanila. Hindi pwede guys yung nagpakain lang kayo and then inalisan nyo and then mag-hope kayo na mananalo kayo. Hindi pwede yung ganun guys. Kailangan ng proper time para sa kanila, no? So isa pa sa mga tips na pwede kong maibigay guys na natutunan ko sa aking mentor is kailangan ibigay mo sa kalapate 100%. Vitamins, yan pa yung isa sa mga gastos na kailangan mong isipin sa pagpasok sa pagkakalapati guys. Lalo kung kakarera ka, kailangan ka may supplement, may vitamins, of course yung feeds natin, no? So yung mga gamot pagka nagkasakit sila guys. So yun guys, yung mga need mo na isaalang-alang, no, bago ka pumasok sa pagkakalapate is kung may enough budget ka ba. Para kasi guys, kung magkakalapate kayo at then manghihingi lang kayo sa mga magulang nyo, napakahirap guys ng kung alaalaga lang pwede yun sa inyo, lalo yung mga newbies, mga bata, no? So iniinganyo ko kayo mag-alaga dahil masarap siya, and then wag nyo lang papabayaan yung pag-aaral nyo, no? So pwede naman siyang gawin sa hapon yung pag-aalaga after ng classes nyo. Pero guys, kung sasali kayo sa mga race and then needed talaga guys ng may sustain budget para sa pagkakalapate, yun lang ang aking unang tips para sa inyo. Ang second tip ko para sa inyo guys is kung mayroon kayo talagang budget, kumuha na kayo guys ng magandang linyada, or pag-ipunan nyo guys muna yung linyada na kukuhain nyo, kasi mas maganda guys yung meron ng linyada para 50% na lang yung kailangan nyong trabahuhin, kasi nandun na yung linyada nyo, alam nyo maibubuga na yung kalapate nyo. Ang kailangan nyo na lang is yung pagtuunan talaga ng pansin, kasi kailangan talaga alagaan nyo din sila ng mabuti, no? So bigay nyo 110 or 120% kung pwede, para lang kasi at the end of the day guys, pagka binigay nyo yung lahat ng pangangailangan ng kalapate nyo, so wala ka magiging pagsisisi sa sarili mo dahil na ibigay mo lahat sa kalapate mo. So yung kalapate mo is ibabalik niyan 100% yung binigay mo sa kanya. Yun ang sabi sa akin ng aking mentor. Puta, edi wow! Kasi guys, sa pagkakalapati naman is hindi lang puro bloodline, hindi lang din puro So minsan may mga tumatapos nga guys na walang bloodline, di ba? Pero napakaganda ng pag-aalaga kasi. So talagang balance natin guys. So pero mas maganda guys kung meron ka ng bloodline at meron ka ding yung tamang pag-aalaga. Kaya diyan pumapasok yung may sarili kang program, kumbaga, na para sa sarili mo. And third and last tip ko guys para sa inyo is huwag tayo umasa agad na mananalo tayo, no? So, tanggalin natin sa isip natin yon. So, tayo is nag-e-enjoy lang. Kung manalo man tayo, guys, is bonus na lang yon. Ang maganda dito, guys, is yung nakakuha ka ng maraming kaibigan. Nakakilala ka ng iba't ibang tao na naging kaibigan mo in the end of the day. So, yun yung pinaka-importanting tips, guys, na tinuro sa akin ng aking mentor. Walang easy way sa pagkakalapati guys. And every day, may mga natututunan tayo bago sa pag-aalaga ng kalapati natin. So, mag-keep lang tayo, mag-grow. Huwag tayong mag-stop ng pag-grow sa knowledge sa pag-aalaga, no? And at the end of the day, makukuha din natin yung ating mga gusto. So guys, ang tip ko naman guys, para doon sa mga newbie na kagaya ko sa pagbablog, is, wag po tayong magmadali na umangat yung ating channel.
Kagaya din po sa pagkakalapate, there's no easy way, guys. You have to start from the bottom up. Lahat po tayo nag-start sa bottom. So, enjoy nyo lang din, guys, yung pagbablog. Huwag nyo, guys, isipin, nakikita agad kayo sa pagbablog nyo. Kagaya ng iba na mga iniidolo natin. Lahat din sila, guys, dumaan sa zero na viewers, 0 subscribers. Lahat yan, guys, pinaghirapan din nila yan hanggang sa maabot nila yung channel nila, kung ano man yung growth ng channel at ng community nila ngayon. Napakabago ko sa pagbablog, kundi dahil sa aking asawa. Hindi naman ako magbablog, pero for me, ang vlogging is ini-enjoy ko lang, guys. Hindi ko iniisip yung may pera, kasi sa awa ng Diyos, meron naman tayo magandang trabaho. So, kung ano man yung kikitain nung aking channel, ibabalik ko din po sa inyong lahat yan, guys. Iipunin natin yan, and then ipaparaffle natin, gift bird, kung ano-ano pa, patuka, no, load, kahit ano, guys, no. So, kahit sa maliit na paraan, guys, makatulong ako sa inyo dyan sa Pilipinas. So, yun lang, guys, no. So, wag niyong isipin, wag kayong ma-pressure sa pagbablog, no. Kailangan enjoy nyo lang, na ini-enjoy nyo yung mga content na ginagawa nyo everyday is nagpapasaya rin sa inyo. Kagaya ko, ito, yung mga content ko, sa mga panonood nyo sa akin, na masaya na po ako doon sa ganun na dumadami yung mga nakakilala ko, nare-replyan ko kayo isa-isa. Yun na po yung kasiyahan ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, ito is aking libangan lang na nagpapa-relax sa akin ang pag-iibon, at the same time itong pagbablog natin. So, yun lang, guys, yung aking mai-share sa inyo about sa pagbablog, no. So, wag kayong ma-pressured sa kikitain nyo. Enjoy nyo lang, and in God's will, di ba, one day makikita nyo na lang na nagbo-boom na rin yung channel nyo, kagaya nung ating mga iniidolo. At para doon sa mga aspiring vlogger, sa mga newbie vlogger na kagaya ko, wag kayo, guys, panghinaan ng loob na pagka wala nanonood sa inyo, walang sumusubscribe sa inyo, upload lang tayo ng upload, guys, no. Hanggat kayang mag-upload lang kayo, as long na masaya kayo sa ginagawa nyo. One day makikita nyo na lang na dumadami na, lumalaki na yung community nyo, kagaya sa akin. Kaya ako thankful po ako sa mga lahat ng sumusubscribe sa akin at sumusuporta sa akin. Isa pa nga pala, guys, yung sub to sub, no. Hindi po ako against dyan, dahil ginawa ko rin yan, honestly. So, magiging sinungaling ako kung sasabihin ko sa inyo na hindi ako nakipag-sub to sub din noon, no? So, ang payo ko lang sa mga gagawa ng sub to sub is, panoodin nyo po yung video na isasub nyo para both kayo ay mag-benefits. Hindi po ako against dyan, at alam ko may mga iba sa inyo na against sa ganyan, pero lahat po tayo is for sure nag-start sa ganun, para isa kasi siya sa mga best way para dumami yung ating subscriber. So, ginawa ko rin po yan, to be honest. At lahat ng sinab ko naman, pinanood ko yung isang buong channel ng videos na yung recent videos nila. So, yun lang, guys, yung aking tips and advices para sa mga aspiring and new vloggers na kagaya ko. So, yun, guys, no, dun sa last video natin, sinabi ko, mayroon tayong mga bad news at mga good news. So, isa sa mga bad news natin, guys, is tinigil ko lahat ng itlog nila. So, tinapon ko yung itlog nila 3 days or 4 days ago, dahil unang-una sa lahat, guys, is yung iba nag-start maglugon. So, nag-decide ako na wag nang ituloy yung pag-iitlog nila, no, yung iba na magpares, wag ko na ituloy dahil naglulugon yung mga breeders ko. So, isa yon sa mga bad news natin, no, na hindi rin natin maiiwasan. So, next bad news natin, guys, is masyado na tayong late sa race natin dito. Ang race namin is gonna be last week ng August. August na po ngayon. So, hindi na natin kayang humabol. Ayoko, guys, na mag-breed ako and then hindi ko sila magamit sa race, di ba? Ayoko lang, guys, na magparami tayo, magpainakay tayo, tapos hindi naman din natin magagamit sa race, no? So, napaka-unideal nung ganong sitwasyon, dahil nga maliit na nga yung ating backyard, maliit pa yung tapos dadami pa sila, di ba? So, kaya ininto na rin natin yung pag-itlog nila. So, bale ang gagawin natin is by November
mag-start na tayo ulit mag-breed para sa next year natin. So magiging full force naman tayo guys next year. So yun naman yung kinaganda doon. Ang plano ko is magpalabas at least 50 na young birds na magiging warriors natin at ilalaban natin sa race sa mga OLR na sasalihan natin. So meron tayong mga dumating na mga bagong super bird na hopefully mag-perform, no? At saka yung dalawa na na-acquire natin kay Kuya Bill na mga young birds, baka next year na rin natin yun magamit, no? So okay lang guys, no? Ayun talaga part of the pag-iibon natin, yung mga gantong mga pagkakataon na hindi umaayon sa atin yung plano natin, no? So talagang continuous lang. And then guys, dito naman papasok yung ating good news, yung mga good news natin. Napag-decide namin na lumipat ng bahay. So kukuha tayo ng bahay, mas malaking bahay guys, mas malaking backyard, kasi yung backyard namin dito is masyadong maliit para dun sa ating mga magiging flyers. So yun yung isa sa mga aabangan natin guys, no? Sa bagong bahay gagawa tayo ng mas malaking loft na siguro yung kagaya kay Kuya Bill kung papalarin tayo. Tapos gagawa din tayo ng isa pa para sa mga breeders natin. Yun guys, so isa pa sa mga plano natin is habang nagiintay tayo na makakuha ng bahay, gagawa tayo ng flyers loft or mas malaking stock loft dun sa labas. Yung stock loft natin guys, i-convert ko yun. So yun yung gagamitin natin, tatanggalin natin yung mga material nun, and then pag-iisipan ko kung paano ko siya i-convert na mas malaki. So bali gusto ko malagyan sila ng aviary, no? So bali yung gagawin ko, yung mga babae tatanggalin ko na, ililipat ko doon. So baka by next week start na natin gawin yan. Kukuha lang ako ng ilang araw na day off para sunod-sunod yung araw ng paggawa natin. So abangan nyo yan guys. Samahan nyo ako sa ating magiging extended stock loft / flyers. We'll see kung anong mangyayari doon guys. So yun yung ating isa sa mga pagbabago dito. Habang naghihintay tayo, gumagawa na tayo nung and then pagka nakalipat tayo, kung yung mga gagawa natin is ano na lang yun, gagawin na lang natin stocks. Kumbaga stock loft nila. So yun guys, yung mga pagbabago na mangyayari sa ating loft. Sana is patuloy nyo akong samahan sa magiging journey natin dito sa pagkakalapate. At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. By the way guys, no, kung nabitin kayo doon sa ating loft visit kay Kuya Bill, comment down below kung gusto nyo ng part 2. And then yung ating Q&A sa ating mentor kay Sir Sunny Almario, kung may mga katanungan kayo guys na gusto nyong itanong sa kanya, comment down below din, no? So gagawa din tayo ng part 2 na interview para din matutunan nyo or mabigyan niya kayo ng tips at advices para sa atin sa mga newbie. So comment down below guys kung ano yung mga gusto nyong itanong sa kanya, itatanong natin yan sa susunod nating interview sa kanya, no? And then last but not the least guys, update tayo dun sa ating mga paraffle, no? So yung 20 for 2,000 subscriber, pagka na-reach natin yung 2,000 na subscriber, magpaparaffle tayo ng load. 20 person po yung mananalo niyan guys. And then pag na-reach natin yung 2,000 subscriber, malalaman nyo na rin guys kung saan natin makukuha yung ating mga magiging raffle bird sa susunod na ating paraffle guys, no? So maraming salamat doon sa mga tao na nakausap ko, na tumulong sa akin para katuparan natin itong pagbibigay ko sa inyo ng konting tulong para dito sa mga newbie na gusto magkaroon ng mga solid at magagandang linyada. So hanggang dito na lang muna guys yung ating video. Sana ay may mga natutunan kayo dito sa ating advices at tips para sa inyo guys, no? Pasensya na kung medyo naging boring itong ating video for today guys. So mga idol, no, sa susunod na tayo bumate at medyo mahaba nung ating video. At wag mo na rin pala guys kalimutan na i-follow yung ating Facebook page. Ilalagay ko yung link ng aking Facebook page sa description down below. So please like, share, and subscribe. So ingat mga